Meron tayong reaction video. Ito siya. Sabi niya, ang unfair lang nung pinili nyong magkaanak tapos pinakain nyo lang, di nyo sinikap patapusin, di nyo naman talagang inalagaan, tapos expect nyo suportahan kayo hanggang mamatay kayo? Malala pa sa life insurance with investment ang gusto? Ay nako, I feel you girl, ganyan ang pinagdadaanan ko hanggang ngayon. 20 years later, ganun pa rin. Ito yung makukwento ko. Yung nanay ko kasi ganyan din. Ganyan ang nangyari sa amin. Siyempre kami magkakapatid. Nakwento ko na ito sa iba kong vlog eh. Alam mo, nandun pa rin yung sama ng loob ko hanggang ngayon. Kahit sabihin pa nila na, oh, magulang mo pa rin yan. Kahit anong sama ng magulang mo pa rin yan. Nandun na ako, okay. Kinukwento ko lang naman yung sama ng loob ko para alam mo yun maibsan. Pero alam mo kahit hanggang ngayon ay nandun pa rin yung sama ng loob ko, hindi ko pa rin magawang hindi tulungan ang nanay ko dahil hindi ko rin naman kayang gawin yung ginawa niya sa amin. Alam mo yun? Hindi ko kayang basta na lamang gawin yung ginawa niya na iniwan kami sa mga panahong kailangan pa namin siya dahil mga bata pa lang kami nung time na yun. Okay? Hindi ko kayang gawin yun. Alam mo, pumasok sa isip ko minsan na gawin din yung ginawa niya. Sabi ko, no kaya iwanan ko din ang nanay ko. Baliwalain ko rin kaya siya kagaya ng ginawa niya sa amin noon. Iniwan kami sa mga panahon na ang bata-bata pa namin. Kailangan pa namin ng tulong ng magulang. Kailangan pa namin ng magulang na masasandalan. Kailangan pa namin ng mga magulang na magpoprotekta sa amin at maghahanda sa kinabukasan namin. Pero iniwan niya kami sa mga panahon na alam mo yun, ako grade 5 pa lang ako nung time na yun, nung nawala na ako sa poder niya. Kasi nga, ang katwiran niya, hindi niya daw kami kayang buhayin. Yun ang hindi ko maintindihan sa naging desisyon niya sa buhay. Alam mo yun, yung 4 kaming mga anak sa unang naging asawa niya, sa tatay ko nga. Yun talaga ang kanyang asawa nung una. Namatay kasi yung tatay ko yun, nung buntis pa lang nanay ko sa akin, 3 months. So, hindi ko maintindihan yung naging desisyon niya sa buhay, okay? Oo, sabi niya, hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral, hindi siya anong tawag dito? Alam mo yung sama ng loob ko na parang sinisisi niya yung hindi daw siya nakapag-aral, hindi daw siya nakapagtapos. I mean, you have a choice. Yung time na yun, I mean, it's not a rocket science na kung mahirap ang buhay mo, di ba? Eh di, gawin mo, unahin mo muna yung sarili mo na may ahon, di ba? Huwag kang mag-asawa kasi sabi niya, hindi daw siya nakapag-aral kasi hindi rin siya pinagtapos ng school ng mga magulang niya. Parang grade 4 pa lang yata ang natapos niya and then, yun, nag-asawa na siya. Sumigi na siya sa pag-aasawa. Or okay, naiintindihan ko na bata ka pa nung time na yun, pero darating yung point or dumating yung point na naging adult ka na din, di ba? Tumuntong ka sa edad na 21, ganyan, nag-mature yung isip mo, di ba? At that point, at that time, may intindihan mo na, ang hirap pala ng buhay, hindi ko na dapat dadagdagan pa yung mga anak ko kasi ang hirap ng buhay, pero hindi, pinarami niya ng pinarami. And yet, yun nga, gumawa na naman siya ng mga panibagong maling desisyon sa buhay niya, nag-asawa na naman siya, na may mga dalading mga anak, tapos nag-anak pa rin siya. Alam mo yung ang dami-dami niyang ginawang problema sa buhay niya. Nag-anak siya ng, okay, may anak na siyang 4. Ang napangasawa or inasawa pa niya ay yung merong anak din na 4 din. Tapos, nag-anak pa sila ng 5 pa. Sus, Ginoo. Ayan, lalo nang lumaki yung problema niya. Kaya yun nga, sabi ko, oh my God. Tapos yun, dahil nga hindi na niya makontrol yung buhay na ginawa niya, nangyari sa kanya, ay ayun, kinailangan na niyang ipamigay kami kasi hindi niya may kayang buhayin. So, nagkawatak-watak kaming magkakapatid sa unang anak. Ang kuya ko nanirahan sa kapitbahay, yung ate ko nanirahan sa Manila sa kamag-anak namin, nangatulong siya doon. Ang ate kong isa nanirahan sa kapatid niya, nangatulong din doon. Ako napapunta sa lola ko, and then kung saan-saan na after sa lola ko, sa kuya ko, and then sa teacher ko, kung saan-saan na ako napapadpad, talagang doon ko na-discover yung buhay na sabi ko, kailangan gumawa ako ng paraan. Mahirap ang buhay, so hindi ko gagayahin yung ginawa ng nanay ko. Yun naman ang natutunan ko sa kabila ng lahat, you know. Tapos sabi ko sa isip ko noon, yun nga pumasok sa isip ko, ano kaya gawin ko din ang ginawa ng nanay ko? Pabayaan ko rin siya, kalimutan ko din siya, talikuran, gawin ko din kaya sa kanya, yung talikuran ko din kaya siya. Pero alam mo, hindi ko magawa. Kaya yun, ang hirap na, alam mo yung, nandito yung sama ng loob mo, but then at the same time, hindi mo magawang basta na lang baliwalain or gawin din yung ginawa niya. Dahil masakit din para sa'yo. Alam mo yun, nandun din yung guilt, nandun din yung sakit na
Okay, ayaw mo siyang tulungan, pero pag hindi mo siya tinulungan, masakit din, di ba? Mahirap din. Kaya wala talaga akong choice, kundi tulungan na lang din siya, di ba? Sabi ko, well, nandito yung sama ng loob ko, hindi maaalis yun. Pero hanggang, alam mo yun, hanggang siguro tumanda ako, dadalhin ko yung sama ng loob ko. Kahit pinipilit ko na alisin yung sama ng loob ko, andito pa rin eh. Pinatawad ko siya, oo, pero nandoon pa rin sa memory ko yung lahat ng mga ginawa niya. Pero at the same time, in my mind, sabi ko, hindi ko rin naman kaya na gawin din yung ginawa niya. Alam mo, Lord, mahirap, masakit. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya, hayaan ko na lang. Tutulungan ko na lang din siya sa abot ng makakaya ko. Kasi, ganun din naman. Mahirap kung hindi ko siya tulungan. Kung tulungan ko siya, mahirap din. So, wala akong choice kundi tulungan pa rin siya. Ayun. Kaya tinutulungan ko pa rin siya. And yun nga, 20 years later, tinutulungan ko pa rin siya hanggang ngayon. And lalo na nagkasakit nga siya. May sakit na siya ngayon daw. Lalo na siyang nawala ng kakayahan na alagaan or itaguyod yung sarili niya. Diyos ko. Pero magaling na siya. Pero parang, ewan ko sa kanya, lalo niyang kinarer yung kanyang sakit. Tapos meanwhile, I'll look at yung mga katrabaho ko dito. Kagaya ng isa kong manager na 71 years old is may sakit sa puso, may cancer, may leukemia, nandun, nagtatrabaho pa rin, dala-dala yung mga gamot niya. Tapos itong nanay ko talagang, wala, lalo nang na-invalidate sa kanyang buhay. But, wala akong choice kung di, hayaan ko na lang. So yun, tinutulungan ko pa rin siya, basta sabi ko, tutulungan ko pa rin siya kahit mahirap sa akin, mas mahirap din naman kung hindi ko siya tulungan. So, tulungan ko na lang din siya. Yun na nga lang sa abot ng aking makakaya. Hindi yung dahil sa demand niya. Pero yan din yung dinidemand niya sa amin noon. Sa akin lalo na kesyo daw. Oh, ang anak ko ay nasa Amerika. Bakit wala akong magandang buhay? Bakit wala akong magandang bahay? Bakit hindi niya naibigay sa akin lahat ng mga kailangan ko? Like, really? Hindi ko pa naibigay sa'yo lahat ng mga kailangan mo? Really? Like, sino bang alam mo yun, nung nagkasakit siya, sino ba nagbayad ng malaking bill sa ospital? Di ba ako pa rin? Alam mo yun, sabi ko, wow, grabe. Tapos, Diyos ko, hindi ko daw naibigay. Ilang negosyong binigay ko sa kanya. Anong ginawa niya? Wala siyang ginawa doon sa mga negosyo. Lagi niyang binangkrap, di ba? So, hindi ko pa rin naibigay. Parang pakiramdam ko is, ewan ko. Basta hindi ko siya maintindihan. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Ang gusto niya mangyari, susubuan ko na lang siya ng susubuan ng parang, yung parang susustentuhan na lang ng susustentuhan ng pera. Ibigay na lang ang pera sa kanya. Parang ganun. Like, hindi ganun ang mundo ko. Hindi yung basta mo na lamang, hindi ko nga pinalaki yung anak ko ng ganun, ibibigay na lang ang bawat hingin niya, di ba? Tapos siya, ibibigay ko na lang sa kanya. No. May sana kung binigay niya sa amin yung magandang buhay na alam mo yun, yung pinagtapos ka ng pag-aaral, pinagsumikapan kang igapang hanggang kolehiyo, pero wala. Pero alam mo yun, kung nakita mo yung pagsusumikap niya, pero hindi, Diyos ko, lumaki ako na, sabi ko nga, nandito yung sama ng loob ko dahil nga lumaki ako na sa halip na nakita ko siya nagsusumikap sa buhay, nakita ko siyang inubos niya yung oras niya sa pagsusugal. Yun, malala yung naging pagsusugal niyan, malala yung naging kaadikan niya sa pagsusugal. Sabi ko, my God, yung ibang mga magulang, alam mo, masipag nanay ko, nagtitinda-tinda rin siya, pero kulang talagang, pagkatapos niya magtinda ng mga tinda niya, balik na uli sa sugalin. Ganun ang buhay niya. Ganun yung naging buhay niya. Kaya sabi ko, my God, kulang talaga sa pagsusumikap Hindi ganun ang pagsusumikap sa buhay. Ang nakita ko sa kanya is, kikita ka ng kaunting pera, sapat na, may pangsugal, may pangkain, sapat na. Tapos, saka na uli kikilis pag wala ng pera. Hindi ganun. Kaya sabi ko, my God, bakit may mga ganitong magulang? Kaya sabi ko, hindi ako gagaya sa kanya. Hindi ko yun gagawin sa magiging anak ko or sa anak ko. Hindi ko rin gagawin sa sarili ko yun. Tapos, sabi ko nga, hindi ko rin naman kayang gawin yung ginawa niya sa amin. Kaya hanggang ngayon is, nandyan pa rin ako tumutulong sa kanya. Kahit mahirap, pero tumutulong pa rin para lamang hindi ako lalong mas mahirapan. Kasi mas mahirapan din naman ako kung hindi ako tumulong. So, talagang ang choice is tumulong na lang din. Yun. Dahil yun nga, magulang pa rin, hindi pa rin maalis sa isip ko na magulang ko pa rin siya. Yun. So, yun na lang ginagawa ko. Yeah, masakit man ang katotohanan, pero talagang ganun ang buhay. Hindi ko rin naman kaya na
alam ko madali para sa mga American na sabihin na, oh, pabayaan mo na yung magulang mo kasi hindi ka naman niya tinulungan nung time na yun, di ba? Madali para sa kanila na bitawan yung magulang nila na hindi naging marunong sa buhay nila. Pero para sa akin, hindi madali. Mahirap para sa akin na basta ko na lang, alimbawa, yung kalimutan na lang talaga yung magulang ko. Pabayaan na lang. Dahil, yun nga. Kahit paano naman is, yun nga, meron kaming hanggang grade 5 na ano niya sa akin, kumbaga. Nai-instill na buhay, kumbaga. Yun. Yun na lang ang pinanghahawakan ko. Yun. And who knows, one day, maging maayos din ang lahat. Yun. Okay, hanggang dito na lang. Yun ang masasabi ko. Bye.